You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. At sa oras na ito, malaya tayong gumalaw, sumayaw para sa ating Diyos. Hallelujah! Sige, ating itaas ang ating mga kamay at ating ipalakpak ito para sa ating Lord. Hindi na ako
sa ating Panginoon. Magpasiyasat tayo ng ating mga puso sa nagdaang araw, sa nagdaang linggo. Lumapit tayo sa Panginoon. Kausapin natin siya. Surrender natin lahat ng meron tayo. Yes, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Na kayo po yung matibay naming pundasyon. Dahil sa iyo, Diyos, lahat ng mga nararanasan namin, bagyo man o kasiyahan, lahat ng ito'y napapagtagumpayan namin dahil sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. He's never let me down. He's faithful through generation. So why would he fail now? He won't. He won't. Come on, sing. He won't fail. He won't fail. He won't fail. I still got joy in chaos. I've got peace. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength. 'Cause I've built my life on Jesus.
kailanman hindi mabibigo, Jesus. Hallelujah. Come on, we sing, we came. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. Come on, repeat. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. Come on, we can. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. I'm standing strong on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me is shaken. I've never been more than, and I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So I won't give in now. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Yes, oh God. You never fail, Jesus. Lahat ng 1,000 hallelujahs ay tanging sa'yo lamang, Panginoon. Lahat ng papuri, pagsamba, pag-awit, pagdakila ay tanging sa'yo lamang, Panginoon. Yes, Lord. Jesus, we worship you.
hallelujah. We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 Sa oras na ito, malayan tayo magbanggit ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kausapin natin siya. Come on, worship Him. Worship Jesus. Worship Him, Lord. We worship Damhin natin itong oras na ito para lumapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Manatili po tayo nakapigil. Kausapin natin ang Panginoon patuloy sa oras na ito, samahan niya natin. Damhin natin yung presensya ng ating Lord dahil kinakausap niya tayo. Kausapin natin siya, kausapin natin ang ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Tuloy na, Ama, na ikaw po siya kumilos hanggang sa mamaya ay kinig namin ang inyong salita. Ipunin niyo po yung puso ko ng bawat isa sa amin na maging tapat at inyong linisin, Panginoon. Lahat ng mga karamihan na meron po kami kahapon o ng mga nakaraan, Panginoon, kami po itong isinusuko sa oras na ito. Panginoon, dalangin namin na linisin niyo po kami bago kami makinig at tumanggap ng inyong salita. Namnamin, Panginoon, ma-absorb nawa, Panginoon, lahat ng salita mo sa oras na ito, sa araw na ito. Ama, pinagkakatiwala po namin itong oras na ito. Sa tanging pangalan mo po, Panginoon Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. Sige po, malakpak po para sa ating Panginoon. Diyos sa buhay. Hallelujah! So, di natin pakatatagalin. Atin po muna tingnan yung mensahe ng Panginoon sa atin. Glory to God. Ayaw. The prayer of Jabez. Sino rito yung nananalangin? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, paano ka manalangin? Noong ako ay turuan ng lola ko ng panalangin,
talagang hindi maaaring hindi mo makakabisado. Kasi nga, pareho, yun at yun din. No? Yung Lord's Prayer, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Tapos, ang karugsong na, Nabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos, sumasayo. So, kabisado yun. Sino yung hanggang ngayon kabisado pa yan? Hindi kayo naging Katoliko. Okay, hindi ko sinasabing masama ang maging Katoliko, hindi ko sinasabing pangit ang maging Katoliko. At actually, ang pagiging Catholic natin ang siyang naging dahilan kung bakit tayo ay nagnanasa na malaman ang patungkol sa Diyos. Kaya nga lang, marami tayong practices doon sa luma nating religion na hindi nakabatay o angkop sa sinasabi ng Biblia. Amen. Kaya ito tayo ngayon, nung matuklasan natin ang Biblia, mabasa natin yung katotohanan sa Biblia, ito tayo ngayon na sumasamba sa Diyos na hindi na katulad ng pagsamba natin dati. Dati pagpasok mo sa simbahan, bawal malaglag ang piso o 25. Kasi lilingon lahat sa'yo. Ano ba yan? Ang ingay. Pero ngayon, mas maingay tayo. Amen po ba? Ang laki ng kaibahan. Kasi noon, ang pagpupuri ay very solemn. Talagang pagka umawit na yung hymno sa church, no, sa loob ng simbahan, talagang very tayo, marubdob yung damdamin natin na pinakikinggan natin yung awitin. Ano ba yung awit sa alala ko lang. Sabi doon, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat yun, gano'n, straight na straight. Parang bayang magiliw, no? Tapos, talagang walang yun. Pero, ganun ba talaga ang pagsamba? Ganun ba talaga ang tinuturo sa Biblia? Natuklasan natin na ang Diyos na meron tayo ay masayahing Diyos. Ang pagsamba natin ay nilalakipan natin ng galak, ng saya, ng palakpak, at ng sayaw. Amen. Kaya ngayon sa umagang ito, it's about prayer naman, ang pag-uusapan natin. Paano ba tayo manalangin? Dito makikita natin, sa prayer of Jabez, ito ay kakaiba dahil naging controversial yung panalangin ni Jabez sa kadahilanan na wala namang kwento sa Biblia patungkol sa kanya, pero merong 2 talata na nagpapakilala patungkol kay Jabez. At ito ay makikita natin sa ayun, Unang Kronika, chapter 4, verse 9 to 10. Basahin muna natin para magkaintindihan tayo. Sabi dito, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Mula diyan, wala na tayong mababasa pang iba patungkol sa Biblia ng patungkol kay Jabez. 2 talata lang. At makikita natin dito na yung panalangin ni Jabez, tinugon ng Diyos. Amen. Sino rito yung may karanasan na yung panalangin mo tinugon ng Panginoon? Ang babo ng ina, parang ang hina, parang alanganin. Taas nga kamay. Sino yung panalangin mo tinugon ng Panginoon? Yung merong ginawa talaga sa iyo ang Panginoon. Kasi dito, makikita natin, Oh, that you will bless me, yun yung una, bless me, enlarge my territory, pangalawa, let your hand be with me, pangatlo, and keep me from harm, pang-apat. So dito, makikita natin yung kumpletong panalangin ni Jabez na tinugon ng Diyos. Amen. Tanungin mo yung katabi mo ulit. Talaga bang tinugon ka na ng Panginoon? Talaga bang yung panalangin mo tinugon na pa? Meron tayo pinagpe-pray dito na makapasa sa board exam. So samahan niyo ako doon sa prayer na yun,
na tugunin tayo ng Panginoon. Na kahit sabihin natin na medyo komplikado ang pagre-review, pero saksamahan ng Panginoon. No, yun yung ating panalangin. So tuloy natin ito. Sabi dito, si Jabez, sabi dito, Jabez was a descendant of Judah. He was the son of Heles, who was part of the clan of Caleb. Ano ba yung Judah? Yung Judah ay isang lipi na kabilang doon sa 12 lipi ng Israel. So ibig sabihin, kasama sila doon sa lahing pinili ng Diyos. Amen. So doon kabilang si Jabez. And then, the prayer of Jabez is a petition to God. Petition. Ito'y humihingi ng patnubay ng Diyos, humihingi ng pagsang-ayon sa Diyos. Kaya kung babasahin natin kanina, balikan ko yung prayer, sabi niya, sabi niya, Jabez cried out to the God of Israel, sabi natin, Pero yung po natin, parang yung parang masayang expression. Dito, yung expression dito ni Jabez ay nagsusumamo. Yung nagsusumamo. Sige niyo naman. Yung parang gano'n yung, that you will bless me. Nagsusumamo yung kanyang paglapit sa Panginoon. Amen. So, tuloy natin. Balik tayo dito. The prayer of Jabez is a petition to God. It gained widespread attention following the publication of Bruce Wilkinson's book, The Prayer of Jabez. Meron sang subtitle na Breaking Through to Blessed Life. Anong taon? 2000. So, almost 25 years na nung ito ay may pangalan. Amen? So, pero niloob ng Panginoon na ito'y may balik ng Diyos sa aking isipan na dapat may turo ngayon. Bakit? Kasi lahat naman tayo nananalangin. Lahat tayo lumalapit sa Panginoon. Iba't iba nga lang yung ating mga kahilingan. Amen ba? So, tingnan natin. Jabez prayed to God with the following request. Meron siyang hiningi. At ang una ay blessing. Sabihin natin, blessing. So, ano meron dito sa blessing? Jabez asked for God's grace and favor, recognizing Him as the source of all blessing. Ito yung hiningi ni Jabez, blessing. At kinikilala ni Jabez ang pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng ating hinihingi, sa lahat ng blessing na gusto mo matanggap mula sa Kanya. Kinikilala ni Jabez na ito ay galing sa Diyos. So, anong ginawa? Ano ang dapat natin gawin? Start each day by asking for God's favor in your activities. Ano man ang iyong gagawin, unahin mo sa bawat araw na makuha mo yung pabor ng Diyos. Amen. Paano natin makukuha yung pabor ng Diyos? Ikumpara natin sa magulang. Para makuha mo ang pabor ng magulang mo, kailangan may ginagawa kang tama. Pag sinabi ng nanay mo o ng tatay mo, sabihin ng tatay, mga anak, tulungan niyo nanay niyo sa gawain bahay, ha? Pag sinabi tulungan sa gawain bahay, nagwawalis, naglalampaso, naghuhugas ng pinggan, naglalaba. Ano pa ba? O di kaya pag sinanay naglalaba, ikaw naman yung nagsasampay. O di kaya naman walang tubig, ikaw yung nag-iigib. Basta tutulong ka. At para makuha mo yung pabor ng tatay mo, dapat maganda yung report ng nanay. Asawa ko, tinulungan ako ng anak mo. Siya yung nag-igib, siya yung nagsampay. Siya na rin yung naglaba. Ginagawa niyo ba? Okay, so wag na tayo doon. Balik tayo dito. So, makukuha natin yung pabor ng tatay kapag ginawa natin yung bilin niya na tulungan yung nanay. Amen. Ganon din naman tayo sa Panginoon. Makukuha natin ang pabor ng Diyos kung gagawin mo yung kanyang mga inuutos. Kalapitin niyo ang katabi niyo. Gusto mo ba ng pabor ng Diyos? Sige, tanungin niyo ang katabi niyo.
Gawin mo yung kanyang inuutos. Start each day by asking for God's favor in your activities. Pangalawa, recognize the true blessing, come from Him, and invite His supernatural provision into your life. Kinakailangan, inaanyayahan mo ang Diyos na kumilos ng may kapangyarihan sa buhay mo kapag ikaw ay nananalangin sa Kanya. Sige Lord, gamitin mo ko yung kapangyarihan mo, dumaloy sa amin. Amen ba? Nananalangin ba talaga? Parang malamig ang pakiramdam ko ngayon. Nananalangin ba talaga? Kasi ang panalangin ay magpapainit ng iyong pananampalataya. Magpapasigla. So, inviting His supernatural provision. Kakaiba ito. Kapag inimbitahan mo, inanyayahan mo yung supernatural. Pag sinabing supernatural, hindi yan natural. Yan ay merong ibang level. At yung level ng supernatural, ito yung magbibigay sa iyo ng kamanghamanghang pananaw sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo, ibang klase ka, o Diyos. Simple lang yung panalangin ko, pero kakaiba ka talagang gumalaw. Yung hindi ko naiisip mo. At yung hindi ko hinihingi, binibigay mo. Wow! Amen ba? Kaya, mahalaga po ito. Prioritize spiritual growth. Kasama ito doon sa blessing na hinihingi ni Jabez. Kinakailangan lumago ka sa spiritual. Sabihin mo sa katabi mo, dapat lumago ka sa spiritual. Integrity. Mahalaga po yun. Meron kang paninindigan. No? Maaasahan ka. And faithfulness in small tasks before expecting larger opportunities. Wow. Pwede ba natin samahan yung amen ng ating kapatid na isa? Amen. Kailangan kung nais mo ng blessing, at ito yung kasama doon sa hinihingi ni Jabez. Pangalawa, enlargement of territory. Sino rito ang gusto malaki bahay? Ilan? Dito na nahimik. Pastor, parang nakontento na kami doon sa maliit na unit namin. Sino rito may gusto malaki bahay? Yes! Humingi kayo sa Panginoon. No? Maging seryoso kayo sa paghingi sa Panginoon. Kung kayo ay halos hindi makakilos, kasi yung unit ninyo, kalahati nito, ayan. Pare-pareho naman ang sukat niyan. 32 square meter. Paglabas mong kwarto, kita mo ng lahat. Kita mo ng lahat. Kung may kwarto, ay kung wala, pagpasok mo dyan sa bukana ng pintuan, kita mo ng lahat. Nandiyan ang kusina, nandiyan ang salas, kita ng lahat. Pero kung malaki bahay mo, wow, meron kang second floor, meron kang third floor, talagang makakakilos ka ng maayos. Sabi dito, enlargement of territory. He prayed for victory and prosperity. Sino rito yung victory? Sino yung gustong victory and prosperity? In his endeavor sa lahat ng kanyang ginagawa, seeking to expand his influence and impact the kingdom of God. Amen. Gusto niyo ba yung tugunin kayo ng Panginoon? Dapat merong impact sa kingdom of God. Dapat merong epekto ito. Yung prayer na tutugunin ng Panginoon sa iyo, kinakailangan may bahagi ang kaharian ng Diyos, hindi pang sarili lang. Amen po ba? Pray for opportunities to increase your impact in your sphere of influence sa iyong kinabibilangang komunidad, sa trabaho, sa school, sa tahanan, sa pamilya, sa mga kaibigan. Ito yung sinasabi nito, yung opportunities to increase your impact, yung maging huwaran ka sa kanila, maging modelo ka sa kanila, makita nila, ay magandang kasama si Dave, magandang kasama si Denzel. Amen? Yung merong magandang epekto sa kanila ang pagiging mananampalataya mo. And then, this might mean seeking expansion in business,
ministry, relationship, or wisdom. Kasama na dyan yung family and friends. Amen. Align your desire with will or with His will and ask for kingdom impact, not just personal gain. Huwag kang mananalangin na para sa iyo lang. Manalangin ka ng pakikinabangan ng marami. Number one, siyempre, pamilya. Ang mga tatay at nanay sanay sa ganyan. Panginoon, ingatan mo po yung aking anak, ingatan mo po yung aking apo. Ganyan ang mga magulang eh. Pumanalangin sila, hindi para sa kanilang sarili. Amen ba? Kaya maraming mga magulang, kahit pa sabihin, lasenggo, sugaron, pumanalangin yan para sa pamilya, para sa anak. Ay di mas lalo na pagka naging mananampalataya. Ang ganda ng panalangin niya. Kung sabihin niya, Panginoon, yung aking anak, bigyan mo ng magandang future. Gawin mo matalino sa school. Bigyan mo ng magandang kinabukasan. At kung mag-aasawa yan, bigyan mo siya ng tamang tao na mapapangasawa niya. Amen ba? Amen. Hindi maka-amen dito. Parang, Pastor, natutulala kami sa sinasabi mo, Pastor. Pero ito yung nilalaman ng panalangin ni Jabez. May kaugnayan yan sa sinabi ng Panginoon kay Isaiah sa 54 verse 2 to 3. Enlarge the place of your tent, stretch your tent, curtains wide, do not hold back, huwag kang mapipigilan, lengthen your cords, strengthen your stakes. Patibayin mo, sabi ng Panginoon kay Isaiah. And then for you will spread out to the right and to the left. Biro mo magkabila, lalawa ka. Kaliwa at kanan, pagpapalain ka ng Panginoon. Your descendant will dispose nation and settle in their desolate cities. Wow! Ganon ang pangako ng Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya. Amen. Sabi dito, kasama dito sa hiningi ni Jabez ay yung God's presence. Sabi yan, Jabez desired God's guidance and strength in his daily life, ensuring divine guidance depend on His guidance in all our endeavors. You know, ang nakasulat, your endeavors, kasi nga para sa atin lahat yan. Amen po ba? Yung desire, yung hangarin ni Jabez ay maproteksyonan, masamahan siya ng Diyos sa kanyang araw-araw na buhay. Huwag kang gagalaw, huwag kang kikilos ng solo lang. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat kasama mo ang Diyos. And then acknowledge your need for His presence and depend on Him, asking more of Him in your life daily. Sino rito yung mas gusto mong kasama ang Diyos kaysa sa mga kabarkada? Mas gusto mong kasama ang Diyos kaysa doon sa chismosa? Amen. Mas gusto mong kasama ang Diyos kaysa doon sa mga kaklase mo na wala nang ginawa kundi mambuli na mambuli. Magkaganon pa man, kailangan talaga sa isang mananampalataya na kasama mo ang Diyos. Kapag meron kang kinabibilingang komunidad na nandoon ka na hindi mo pwedeng iwasan, kagaya ng mga kaklase, mga katrabaho, hindi mo may iwasan yan eh. Paano kung masama ugali nila? Hindi mo may iwasan yan. Pero kung kasama mo ang Diyos, ikaw yung magiging liwanag para sa kanila. Ikaw yung magiging magandang ehemplo para sa kanila. Yun yung panalangin ni Jabez. Kaya nga sabi dito, acknowledge your need for His presence. Kailangan, masabi mo sa Panginoon, kailangan kita o Diyos. Kailangan kita ng higit pa kanino man. Sabi niyan, asking more of Him in your life daily. Mas higit mo ang kailangan ng Diyos. Alam niyo, marami akong napansin ngayon sa makabagong panahon niya. Paminsan, mas kailangan pa nila ang cellphone kaysa sa kanilang magulang, kaysa sa kanilang kapatid. Na kapag si cellphone nawala, parang katapusan na ang buhay. Galit na galit pagka yung cellphone kinuha sa kanya. Ang dami ko nakikita ng kabataan na ganyan ngayon. Sabi ko, hindi magandang
ano yan, hindi magandang senyalis yan. Kasi nga, mabuti ang cellphone pagka ginagamit sa mabuti. Amen ba? Pero hindi dapat ang cellphone ang siyang maghahari sa buhay ng bawat tao ngayon. May nagkakahiwalay dahil sa cellphone eh. Amen. Pero kung ang kasama natin ay Diyos, asking more of Him in your life daily, abay, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen. Kapag ang Diyos ang kasama mo, higit pa siya sa cellphone. Sabihin mo sa iyong katabi, higit pa sa cellphone ng Diyos. Yan yung counterfeit ngayon ng ng mga pinagkakaabalahan ng tao. Kita nyo, hindi makaalis na hindi dala sa cellphone. Amen. Hindi makaalis pagka-lobat ng cellphone. Teka, church muna. Amen. Number 1 ngayon, na gadget na hindi mabitawan ng tao ay ang cellphone. Kaya minsan, sabi ko sa asawa ko, minsan alis tayo, wala tayong dalang cellphone para kung may tumawag man, hindi tayo makakabala. Talagang iniiwan namin lahat dyan. No? Cellphone, tablet, iwan namin. Ay di malaya tayo, kwentuhan tayo, saan man tayo magpunta. Eh paano kung pumunta si ate? Ay, ayaw mo si ate muna. Basta tayo dalawa muna. Sabi na nga ba. So, never attempt to build your life, career, or calling without divine guidance. Hoy, mga kabataan, kailangan at mas kailangan ninyo yung guidance ng Diyos at never attempt to be solo. Kailangan kasama niyo talaga ang Panginoon, especially sa mga tatay, nanay. Ako nung matuklasan ko ito, may anak ka talaga ako eh. Nag-aaral na yung mga anak ko sa po. Iba pala pagkakasama ang Panginoon. Pero nung hindi ko kasama ang Panginoon sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko, ang sipag namin mag-asawa. No, ako ang hanap buhay ko na sa palengke, diyan sa bayan. Nagpwesto kami ng baboy, manok. Tapos, nagpwesto rin kami ng mga prutas. Malakas kumita. Pero alam niyo ang katakataka, malakas kumita pero ubos at ubos din. Walang naiipon, walang naipupundan. Anong problema? Problema si pastor ng panahon na yun, hindi kasi ako mananampalataya. May bisyo kasi ako noon. Ang bisyo ko noon ay alak, sugal. Amen. Uy, huwag naman kayo mo magagalit ni pastor. Wala, noon yun. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, na wala yung pagtitinda sa palengke, wala na yung pwesto ng baboy, manok, tsaka ng prutas na wala na yon. Naging tricycle driver na lang si pastor. Alam nyo, mas nakakaipon pa misis ko. Naging iba yung daloy ng aming buhay. Yung tricycle na meron ako noon, pinapagamit ko sa pagsiservice sa mga kabataan na nag-aaral ng sayaw ng tambourine. Si pastora kasi nagtuturo ng tambourine. Yan. Kaya kung gusto niyo magpaturo ng tambourine, lalo na dito sa church, si pastora yung kabisado niyo yung lahat ng steps. So, never attempt to build your life, career, or calling without divine guidance. Alam ng Diyos, may mga talento kayong lahat. May kanya-kanya kayong skills. May kanya-kanyang pagkatawag ang Panginoon sa inyo. Kaya lang, huwag mong sosolohin, huwag kang mag-attempt na ikaw lang. Kaya ko ito. Mahusay naman ako eh. Kaya ko ito. May talino naman ako eh. Huwag ganon. Isama mo ang Diyos sa buhay. Ito pa yung hiningi ni Jabez. Protection from harm. Sabi niya, he sought God's protection from evil and deliverance from sorrow, asking to live free from the pain associated with his name. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Jabez? Kaya ganito yung kanyang panalangin. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, yung meaning, pain, pagdurusa, pasakit. Kaya para doon sa mga nanay at tatay at doon sa nagpaplano mag-asawa, pipili kayo ng pangalan na
ibibigay sa inyong mga anak. Huwag kayong magbibigay na basta-basta ng pangalan lang, na basta naisip nyo, yun na. O sige, ipangalan natin Doggy. O di kaya, alam na natin kahulugan na. Pero pag sinabi mong ang pangalan mo ay Lucky, adi, lalaki siya, lalaki. Tatawa ko lang. Pero iba ang kahulugan ng Lucky, di ba? Ang ganda ng kahulugan nun eh. Mapalad. Kung sa Tagalog, maswerte yan. Lucky yan eh. Ngayon, itong si Jabez, ang pangalan niya, kahulugan, pain, pagdurusa, pasakit. Kaya marahil, simula pagkabata hanggang sa siya ay lumaki, hindi siya nakaranas ng magandang pagtrato ng mga kababayan niya. Kasi pagka alam na, uy, jinx yan eh. Ano ba yung ibig sabihin ng jinx? Malas. Tama ba? Uy, ano yan? Ano yan? Pagdurusa yan? Ayokong kasama yan. Pagdurusa yan eh. Pasakit, ayokong kasama. Sino rito ang gusto mo kasama mong barkada ay ano? Puro trouble na lang. Sino gusto niyo ang kasama mong troublemaker? Wala naman eh. Kaya huwag kayong paparkada sa katulad ko. Troublemaker ako noon. No? Noon yun. No? Ay, yun. Kaya nung panahon ko, wala akong masyadong barkada. Iilan lang yung talagang taon lumalapit sa akin. Kaya nga, salamat sa Panginoon, inalis ako doon. Ganon din na marahil ang karanasan nito ni Jabez. Kaya nga, ang panalangin niya, he sought God's protection from evil and deliverance from sorrow. Panginoon, palayain mo naman ako dito sa kalungkutan ko. Deliverance from sorrow. O sino rito malungkutin? O yung mukhang malungkot kahit masaya? Ang hirap doon, ano? Pinaghalo mo yung lungkot at saya. No? Asking to live free from the pain associated with his name. Makalaya siya doon sa kahulugan ng kanyang pangalan. Kasi ang pangalan noon, umiepekto sa katawan. Doon sa may katawan. Pag sinabing malas ka, talagang malas ka. Amen. Pero dito si Jabez, ay, pasakit ka. Kaya pasakit yung kanyang nararamdaman. Kaya humihingi siya sa Diyos na mabago yung kanyang buhay. Kaya nga, ang kanyang ginawa, trust God to protect from evil. Pray not only for increase, but also for protection. Maintaining a life of prayer, fasting, and accountability to stay grounded in righteousness. O yan ang dapat na maging buhay natin. Okay lang yung mag-pray. Prayer. Sino nakaranas ng fasting? Yung hindi kakakain. Puri ng Panginoon, merong isa doon. Ang fasting, may purpose yan, ha? Hindi kayo basta fasting lang. Sino sa kabataan nag-fasting na? Nakapag-fasting ka na? Ilang beses? Ilang bilang hindi mo tinig? Ilang pagka? Parang magaan lang. Dapat binuo mo yun. Magaan ang kahapunan. 3 araw dapat. Yun ang ano. Sakit ang labi ko. Pero yun na talagang minimum. Nung kami ay nag-aral sa Bible School, ang unang testing kagad sa amin, binabantayan kami ng aming mga professor 3 days. 3 days. 3 araw walang kain. Breakfast, lunch, dinner, 3 araw. Pwede ka uminom ng tubig. No? Pero sa Old Testament, kahit tubig o laway mo, bawal lunukin. Oo, hindi ka pwede. Ito na ako ah. Yung laway mo nilulunok mo para magkaroon ng laman na simula, bawal yun. Kaya yung fasting talagang totally ba tawag sa English? Yung hindi ka kakain, wala kang titikmang pagkain kahit laway mo, bawal. Maintaining a life of prayer.
Fasting. Madali yung manalangin. Pero yung mag-fasting, mahirap yun. Kasi, iiwan mo yung, yung laman. Yung pagnanasa ng laman, wawasakin ng fasting. Amen. And then, accountability. To stay grounded in righteousness. Nag-enjoy po ba kayo? Amen. Purihin ang Panginoon. And then, kung mananalangin ka, be specific. Tell God specific areas where you feel the need for His protection and ask Him to cover areas that you can't yet see. Yung panalangin mo, abot hanggang doon sa mga bagay na hindi nakikita ng iyong mga mata. Yung protection, and then yung future, ipanalangin mo rin yun. Sabihin natin, ang tatay mo, trabaho, driver. Dakilang Diyos, yung tatay ko, nagmamaneho sa malalayong lugar. Protection naman po siya. Hindi ko po nakikita kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Pero dahil ikaw ang aking Diyos, alam ko, iingatan mo po siya. Ibalik mo po siya sa amin ng malusog, ligtas at buhay. Amen ba? Kayang gawin ng Diyos? Kaya bang gawin ng Diyos? So, be specific. No? In every areas you feel need for His protection. Yung alam mo na kailangan ng taong ito o kailangan natin ng protection ng Diyos, maging specific tayo sa tatay, sa nanay, sa mga anak, pagka pumapasok sa eskwela o di kaya pumapasok sa trabaho, anumang uri ng lugar o anumang gawain, maging specific kayo. Ganun ang ginawa ni Jabez. Hindi nga lang kita, kasi 2 talata lang yung binigay ng Panginoon. At connected yan sa panalangin natin ngayon. Ano yung panalangin natin ngayon? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lead us not, huwag mo kaming hayaan. No? Ang sabi ng Panginoon. At ipag-adya mo kami, sabi sa Adbang Tagalog, ilayo mo kami sa masama. Yun yung protection ng Panginoon na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa ating panahon ngayon. Tuloy natin. God granted His request. Amen ba? Tinugon ng Panginoon. Napakasimple ng panalangin ni Jabez, pero full pack. Maraming nilalaman. Highlighting the effectiveness of sincere prayer aligned with God's will. Tinugon ng Panginoon si Jabez dahil eksakto doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, itinuturo marahil ito ng Panginoon sa atin yan. Para kung mananalangin ka, dapat alam mong eksakto sa kalooban ng Diyos. At para maging eksakto sa kalooban ng Diyos, ang panalangin mo, dapat ganito yung ating ganito yung ating maging kasanayan. Being a blessing to others. True expansion means making a difference in the lives of others. And remember that when God blesses you, it's not just for your sake, but for the benefit of those around you. Amen. Hindi personal, hindi pang sarili lang. Ang dami ko pong na-encounter ng mga kabataan sa aking paghayo, hindi dito sa church, ha? Nung ako yung mahayo sa Malabang, sa Wawa, sa Sinalhan, naikot ko po kasi yan eh. Marami akong kabataan na na-interview na anong plano mo pagka ikaw ay lumaki? Ay, gusto ko po mag-ibang bansa, mag-abroad. Bakit naman? Ano? Ay, ano po dito sa amin? Magulo. Yun ang katalasang katwiran, magulo. Bakit magulo? Tatay ko, adik. Lasing ko na, sugarol pa, adik pa. Tapos nanay ko, bingotera, tongitera, chismosa pa. Lahat ng ay bakit mo, bakit? Ay ba't mo iiwan sila? Ay, ayoko tumulad sa kanila. Masakit pakinggan, sa katotohanan, ganun ang damdamin ng maraming kabataan doon sa aking mga nahayuan. Sabi ko, hindi tama yun.
Dapat ikaw yung nakakaintindi, nakakaunawa ng tama. Dapat sa iyo magsimula. Huwag mong iwan ang magulang mo. Kasi ang damdamin nila pag matigas na ang buto ko, iiwan ko kayo. Yun ang damdamin mo. Kaya nga mahalaga ang pangangaral na salita ng Diyos para maunawaan ng bawat kabataan. You have to love your parents, your mother and your father. You have to love them. Bakit? Kasi sila ang binigay ng Diyos sa inyo para kayo ay isilang sa mundong ito. Sila ang ibinigay ng Diyos sa inyo na kahit ano ang kapintasan na meron sila, kahit gaano sila kasama, mararamdaman ninyo, mahal nila kayo. Amen. Wala namang tatay na o nanay. Kahit gaano kasama yan, kahit pa sabihin, pag-gising pa lamang sa umaga, mayroong peke na yung bibig niya, hoy, bumangon ka na dyan! Dami sinasabi. Pero ramdam mo, mahal ka niya. Amen. Iba yun. Amen. So remember, sabi dito, remember that when God blesses you, kapag pinagpala ka na ron ng Panginoon, it is not just for your sake, but for the benefits of those around you. Dapat damay ang kaibigan. Kapag nagluto ka na masarap, dapat merong bahagi ang kapitbahay. Mare, kakato ka pa. Sasabihin mo, o tikman niyo yung niluto ko. Ano lang naman yan, sumpo. Wow, mamahalin pa, no? Ganun ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya pinagpala ng Panginoon si Jabez. Sabi dito sa Genesis chapter 12, no? I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Sino rito ang gusto maging blessing siya? Amen. Dapat ipinapanalangin niyo. Hindi ka magiging blessing kapag hindi mo inilagay sa puso mo at sa isipan mo na ikaw ay gamitin ng Diyos na maging blessing sa iba. Hindi mo matatanggap yung blessing. Kaya from pain, yung pangalan ni Jabez, from pain, naging pleasure ito, naging pakinabang ito sa kanya. Bakit? Tinugon siya ng Diyos. Kaya kahit ano kahulugan ng pangalan na meron kayo ngayon, na para bang mali yata pinili yung pangalan ng nanay ko, ayoko nitong pagganitong pangalan, lumapit ka sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos kung ano laman ng puso mo at isipan mo sa araw na ito. Kaya mula doon, sabi nga, meron tayong mga kwento dito sa ating bansa. Yung mga kwento ng parang Cinderella, no? Yung parang fairy tale, from rag to riches, na ibig sabihin, mula doon sa kahirapan, yumaman. Amen? Sa Biblia, hindi lamang pagyaman ang meron. Kapag natuto ang bawat isa sa atin na kumonekta at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Kaya itong buhay ni Jabez, makikita natin na nagdulot ito ng malaking epekto sa panahon natin ngayon sa dahilan na ito talaga ay pinagpala ng Panginoon. And God, granted his request. Tinugon ng Diyos. At ang susi lamang ay yung unang verse na binasa natin. Jabez was more honorable than his brother. Tinanong ko, Panginoon, ano ba ibig sabihin ng honorable? Bakit yun lamang yung katangian na meron si Jabez, pero tinugon mo na siya? Ang sabi, yung salitang honorable ay nangangahulugan ng merong matibay at maayos na moral character, yung maayos na pag-uugali. Amen. Maayos na pag-uugali, respectable, may mayroong integrity, may katapatan, at sa bawat pagsasalita niya, masasabi natin na mapagtitiwalaan mo talaga siya. Yun yung ibig sabihin ng honorable. Kaya nga, kung magiging mapanalanginin ang bawat isa sa atin, be sure na tayo ay magiging honorable sa paningin ng Diyos. Be sure na ikaw ay magiging katanggap-tanggap. At bago ka lumapit, isang sekreto pa. Bago ka lumapit sa Panginoon, be sure na walang lamang hinanakit, sama ng loob,
galit, poot ang puso mo. Maaaring may mga nagawa sa iyo ang kapwa mo. Kaklase, kaibigan, katrabaho. Maaaring may mga nagawa silang hindi tama sa iyo. Pero bago ka lumapit sa Diyos, alisin mo lahat yung naipunlani ng sama ng loob na nakita. Ito yung ginawa ni Jabez. Sabi ni Jabez, balik na tayo doon para makita nila. Ayan na, malapit na. Oh, sabi niya, yung pagsusumamo mo, that you will bless me and enlarge my territory. Ito yung pagsusumamo ni Jabez. Jabez cried out to the God of Israel. Yung cried out, simple lang ang pumbasahin natin, pero pag sinabing umiiyak, naghihinagpis ng pagsusumamo sa Diyos. Ay hindi, kung minsan lumapit tayo sa Panginoon, parang simple lang. Kung minsan, yung iba may pag-iyak, pero hindi pa katulad ng pag-iyak na ginawa ni Jabez. Kaya dahil doon, tinugon siya ng Panginoon. And God granted his request. Kung gusto niya naman na siya ay tugunin ng Panginoon, alam ng Diyos kung meron kang panalangin sa Kanya. Matagal na niya narinig yan. Yung iba dyan sa mga panalangin nyo, natabunan na ng ibang panalangin. Pero yung mga panalangin na inilapit mo sa Panginoon, na ang gustong makita ng Diyos ay yung ikaw ay buong pusong nagsusumamo sa Kanya at makikita niya ang katapatan mo, maaaring this time, tugunin ka ng Diyos. Pwede ba tayong lahat lumapit sa Panginoon? Yes, Lord. Alam mo, O Diyos, ang pinagdaanan namin sa mga nakalipas na araw. Lalo tigit ang mga nanay, mga tatay, may kanya-kanya kaming suliranin, kabigatan sa buhay. Sa umagang ito, O Diyos, nagpapakumbaba kami sa iyong kananarapan. Dinggin mo, O Diyos, ang aming mga panalangin at panawagan. Kung paano pinakinggan mo si Jabez noong una, umaasa din po kami na sa umagang ito, diringgin mo kami, pakikinggan mo kami. Sapagat sa panahon na ito, na kami ay iyong inilagay, pinili mo na kami, hinirang mo kami, O Diyos, at umaasa kami na kami ay iyong pagpapalain kung paano mong pinagpala si Jabez, na kami ay poproteksyonan mo kung paano mo proteksyonan si Jabez, na kami ay sasamahan mo, O Diyos, kung paano mong siya ay sinumahan. Lahat ng blessing, lahat ng pagpapala, lahat ng pwede mong ibigay, O Diyos, sa araw na ito ay aming inaasahan na ito ay iyong gagawin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Tayo ngayon ay nasa diwa ng panalangin, kausapin mo ang Panginoon. Pwede rin tayo humingi ng tawad. Pwede rin tayo magsabi ng katotohanan ng laman ng ating puso at sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, ako'y nagdamdam sa nakaraang araw dahil sa kay ganito, dahil meron siyang ginawa sa akin. Ako'y nagdamdam sa aking nanay, ako'y nagdamdam sa aking anak. Kausapin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Sabihin natin yung totoo, magpakatotoo tayo sa Panginoon at tayo'y magbukas ng ating puso sa Kanya. Sabihin natin yung laman ng ating puso at tayo ay maging malaya. O purihin ka, O Diyos. Dakilang naman, Panginoong Isus, Banal na Espiritu. Alam mo po ang pinagdaanan ng bawat isa. Alam mo po ang damdamin ng bawat isa na narito ngayon. Alam mo po na sila merong mga panalangin. Alam mo ang kanilang mga kahilingan.
na sa umagang ito, O Diyos, ay buong pagpapakumbaba namin itong ibinibigay, sinasabi sa iyong banal na harapan na kung meron ba nagagapos ng kahirapan, palalayain ko sila, O Diyos, pauunlarin mo ang kanilang buhay. At kung meron ba may sakit at karamdaman, sa pangalan ni Jesus, kagalingan, 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 pagkaloob mo ito sa kanila, O Diyos, kung ang bawat salita na kanilang napapakinggan ay pagkaroon ng katunayan na ikaw na ang aming Diyos na nagbibigay ng kalayaan, nagbibigay ng kapayapaan. Ikaw na ang aming Diyos na nagbibigay ng kagalingan para sa lahat ng may karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh, grabe ang gawin ko, God. Palayain mo po lahat ng nagagapos ng bisyo sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. At kung meron kang panalangin sa umagang ito, maaaring pag-itaas mo ang iyong kanang kamay. Kung meron kang hinihingi sa Panginoon, itaas mo ang iyong kamay sa Diyos. At ikaw ay personal na lumapit sa Kanya, personal na sabihin sa Kanya, Panginoon, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita sa pamilya ko. Kailangan kita sa trabaho ko. Kailangan kita para sa aking mga anak. Kailangan kita para sa aking mga apo. Panginoon, lumalapit mo kami sa iyo sa umagang ito. Tingin mo, O Diyos, ang aming mga panalangin. Tingin mo, O Diyos, ang aming pagsusumamo sa umagang ito. Kailangan ka namin, O Diyos. Kailangan ka namin, O Diyos. Hallelujah. Mapagtagumpayin mo ang iyong pangalan. Mapagtagumpayin mo lalo dito ang mga kabataan, ang mga estudyante. Mapagtagumpayin mo po sila, O Diyos. Bigyan mo po sila ng magandang kinabukasan. Ibigay mo po sa kanila ang buhay na masaya sila. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, salamat. Salamat, O Diyos, dahil ito yung panahon na niloob mo na muli marinig namin ang mensaheng ito. Salamat, O Diyos, dahil ibinabalik mo kami sa original na damdamin. Inilalagay mo kami sa panahon namin ngayon na kagaya ng panahon ni Jabez. Ito kami ngayon, O Diyos, na nasa ilalim kami ng iyong biyaya. Na kahit anong sitwasyon ng aming buhay, makakaasa kaming naandyan ka, na ikaw ay siyang laging nagpo-protekta sa amin. Siyang lagi kang gumagabay sa amin. Siyang lagi kang nagbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Na lagi kang naandyan upang kami ay paglagapan mo, paglaanan mo ng buhay na walang hanggan. O dakilang Diyos, salamat, salamat po sa iyo. Salamat sa umagang ito na kami ay patuloy mong kinakalinga, ipinaparinig mo sa amin yung dapat namin mapakinggan. Kaya Ama, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu, salamat po sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala. Salamat sa buhay, sa lakas. Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat sa pagpapagaling. Salamat sa pagtatagumpay. Salamat, O Diyos, sa trabaho. Salamat sa aking magulang, sa aking mga anak. Salamat, O Diyos. Oh, glory to God. At dakilang Diyos sa umagang ito, gaya ng mensahe mo sa amin na tinupong mo si Jabez, mas matibay ngayon ang aming pag-asa na bawat isa po sa amin ngayon ay iyo rin matutuganin kung
Dahil alam namin, O Diyos, na sa panahon namin ngayon, kasama ka namin. Na sa panahon namin ngayon, ibinigay mo na si Jesus para sa amin. At mas matibay at mas malakas ang magagawa ng iyong kapangyarihan sa buhay namin dahil kasama na namin si Jesus. Salamat po sa iyo, O Diyos. At maghihintay na lamang po ang bawat isa po sa amin ng tamang oras, tamang panahon na kami ay iyong tutugunin. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa po sa amin. Sa iyo, O Diyos, sa lahat ng papuri. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yung palakpak ng tagumpay. Woo! Sa Diyos ang papuri. Glory to God. At ngayon po, tayo po ay dadako sa communion. At tingnan niyo yung katabi niyo. Batiin mo, sabihin mo sa kanya, ready ka na ba? Handa ka na ba? Sarap dumako sa mensahe at pagpupuri talaga. Pero kailangan natin magpatuloy at tapusin ang gawain ng Panginoon. Communion! Unang linggo ng buwan ng Disyembre, ito'y ating ginagawa sa pinibagong linggo o unang linggo ng bawat buwan. Bagamat ito'y ginagawa, pinapractice ng ibang church ng linggo-linggo. Every week, meron silang communion na hindi rin naman masama.